Isang malaking palaisipan ngayon at bakit ho nagtangka ito pong si dating PNP chief na ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre na akuin at kunin no itong kustodiya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At ito ho mismo ay ibinunyag ni Senator Ping Lacson dahil sa naikwento sa kanya ni Yusek Bernardo na kung saan ay nais daw na kunin na ang kustodiya at siya na po magtago dito po kay o magbigay ng proteksyon dito po kay Yusek Bernardo. So ito ho ay paiimbestigahan at talagang kagulat-gulat ho bakit napunta ho sa eksena ito ho nga si General Torre dito po sa pagkuha ng kustodiya kay dating Yusek Bernardo. Siyempre ang layo naman ho ng kanyang dahil sa dati po siyang hepe ng Philippine National Police, natanggal at wala naman na siya sa pwesto, bakit kukunin niya, aakuin niya at siya po ang magbibigay ng proteksyon dito po kay Yusek Bernardo. Sabi po ni Senator Lacson ay hindi pumayag ito hong si Yusek Bernardo at nagulat nga ho Siyempre, nakakatakot din Bakit wala na ho sa pwesto yun dating hepe ng PNP, katatanggal lang, bakit gustong kunin siya at sa kustodiya? Ano ba nakikita niyo ho rito? Kasi, ano kaya, pwedeng napag-utusan? Ito hong si General Torre na kung saan ay, sige, kunin mo na ang kustodiya niyan at para yan ayusin natin at kung sino-sino yung mga dapat na wag maisama, maikanta dito po sa kanya mga ginagawang testimonya na may kaugnayan sa napakatindiho at maanumalya na flood control project. So, yun po ang magiging implikasyon. So, yun po ay abangan ho natin yung mga dagdag na detalye niyan dahil sa formal na sasabihin ni Yusek Bernardo sa muling pagbabalik ko ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan dito po sa flood control project. So dito ho mga kababayan ay aalamin ho natin at abangan ano kaya ang naging motibo. Bagamat sabi ho ni Senator Ping Lacson ay hindi pa naman daw agad na ipapatawag. Ito pong si General Torre na ngayon po ay General Manager ng MMDA. So, hahayaan muna kasi naikwento na ho sa kanya ni Yusek Bernardo. So, mas maganda para maging formal ay bilang testigo, doon ilalatag ni Yusek Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee ito kung yung kanya mga sinasabi patungkol kay General Torre. So, itong si General Torre ay, magiging tampulan naman ho ito ng usapan dahil sa, siyempre, di ba, matapos na masibak ko bilang hepe ng PNP, tapos nawala po sa pwesto, ngayon medyo umingay na naman dahil sa nabigyan ho ni Pangulong Marcos Jr. na posisyon dyan po sa MMDA bilang General Manager, ngayon ho ay iingay ulit ito. Kasi ang question mo rito, ano ang kanyang otoridad? Kasi wala na ho siyang pwesto sa PNP. O tanggal na ho siya bilang hepe. Nasa floating status ho siya. Bagamat meron siya, 4-star general. Pero wala na ho siya. Kasi, di ba, natanggal na siya. Rango na lang ang nasa kanya. Di po ba? So, kayo ho, ano bang nakikita niyo motibo rito? Nito hong si General Torre, ako, ang pananaw ko rito, baka may nag-utos Sige, kunin mo yung kustodiya niyan, tapos para pihitin natin at kung sino lang yung mga pwedeng kanyang akusahan, nitong si Yusek Bernardo, ayun lang, para masusian, ayun, mga kababayan. So, mabigat ho ito. At samantala, ay sana, magtuloy-tuloy na ho ito kasi may mga binabag ito ng mga bagong anggulo na di umano ay ito pong si dating Speaker Martin Romualdez ay bumili ng bahay dyan sa isang mamahaling subdivision. Yung mga sources sabi dyan po sa Forbes yan na ang ginamit na front
ay itong contractor na Diskaya. So dito may establish yung kung totoo ito kasi handa raw tumistigo yung dating may-ari ng pinagbilang bahay. Yung binilan po yung may-ari at titistigo kung sino po yung bumili. At sa kumbaga sa ginawang front ito pong yung Diskaya. Di umano ni House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez. So malaking balita rin ho yan mga kababayan. At titingnan natin kung saan hahantong itong isyong ito. Pero panoorin nyo muna itong binabanggit ni Senator Ping Lacson at yung kay ito may press con siya. At kung saan ay binabanggit niya yung kay dating Speaker Martin Romualdez na ginawang front ito pong si Diskaya at ganyan din yung kay yung kay dating general hepe ng PNP at ngayon General Manager na si Nicolas Torre. Panoorin po natin mga kababayan itong payag ni Senator Ping Lacson. To clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. Yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson na kung saan ikinikwento yung binabanggit na kung saan nagtangka na umeksena ito pong si General Torre para kunin po yung yung kustodiya ni Yusek Bernardo. Samantala dito naman ho tayo sa issue na kung saan ay ito pong si dating speaker Martin Romualdez ay ito ang iimbestigahan po at bagamat hindi po ito siya mauobliga na sumipot diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee kasi yung link ito ay magpapatibay ho ito sa ugnayan ng contractor at ng dating speaker. Yun kasi yung dating bahay po o may-ari ng bahay diyan po sa Makati property yun pwede kasi mag-establish po ito ng yung direktang connection sa pagitan ng Diskaya at ni ni dating speaker. So yun po ang titingnan ho. At kung sakasakali na ito pong Diskaya ay talagang ginawang front at para palitawin na siya ang buyer, lilitaw ho na talagang yung malalim po yung ugnayan ng dalawa, ng Diskaya at ng nitong si Romualdez. So alam niyo ho kung tinignan lang ho ng gusto ni Senator Ping Lacson yung naunang testimonya ng mga Diskaya na kung saan, di ba, marami ho sila mga kongresista na idinadawit ito pong sina Diskaya, di ba? At nababanggit din si Speaker Romualdez. Pero yun ho, mga kababayan, ang maganda ho rito, talagang sana po, magkatuluyan ho ito at itong si dating Speaker Romualdez, sumipot din para magkaalaman na, mga kababayan. Bagamat sa ngayon, may mga pahapyaw ho itong si Senator Lacson na wala para ho matibay na ebidensya na magdidiin dito po kay Romualdez at yung tanging aligasyon lang ni Orly Gutesa, yung dating sundalo ng Philippine Marines na nag-ugnay kay Romualdez na hinahatirila ng pera sa bahay. Pero ngayon, wala ho si Gutesa at di natin malaman kung nasaan na po. So dito ho mga kababayan ay maganda ho talagang matingnan ho mabuti. At tayo naman ho mga kababayan, tayo ho nasa pribadong mamayan, huhusga kung ano ang mga ginagawa ngayon na pagkilos ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ang dami ho mga reaksyon sabihin, ako, ito, panibagong script na naman ho ito ni Lacson. Ano na naman ito? Na kung saan ay parang baka para malihis ho ng kaunti yung mga issue dito ho kay sa Pangulo, kung ano man, ito naman kay Lacson. Ito si Senator Lacson ay itinumbok na naman itong si Romualdez. Okay. So bukod ho dyan mga kababayan ay interesado rin ho tayo dahil hanggang sa ngayon
ay hindi pa rin ho umuwi, no? Si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, at na kung saan ay andun po dapat December 17 ho ay umuwi na siya, di ba? Ng Pilipinas, pero wala ho hanggang ngayon wala pa. Pero sabi ho ng Senado ay sabina ipadadala pag hindi sumipot sa January 19 na hearing ay palalabas na ho yung warrant. At kahit kung siya po ay nasa Estados Unidos ay pwersahang pauuwiin po siya rito, mga kababayan. So abangan ho natin kung kusang uwi ito pong si Secretary Bonoan or hihintayin na siya ay maaresto dyan po sa Estados Unidos. So, ito, panoorin ho natin. Ito po nga ilang bahagi pa ng video na kung saan ang sabi ho ay sadyang nilito o niloko ni Secretary Bonoan, ito pong si Pangulong Marcos. So, parang lumilitaw ho mga kababayan dito na ito ho, inaabsuelto na ho ni Senator Ping Lacson ang Pangulo. Kasi para ang sisi ho ngayon dito, yung sa pangkalahatan ay Romualdez na at Bonoan. Ito, panoorin nyo mga kababayan, itong payag ni Senator Ping Lacson. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi nyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. I think this happened before his third appearance. Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya, sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Volunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung angulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya. Yan. Yung ano, sir, yung may... Third na yata yung appearance niya. I'd like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDer ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun.
Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, ire-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coords. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates.